Isang lugar sa Pilipinas ang lugar na hindi maipaliwanag na nangyayaring mga sakuna na kumitil na ng libo-libong tao sakay ng mga barkong dumadaan dito. Ang Romblon Triangle ay isang lugar ng Philippine Sea na sinasabing isinumpa dahil ito ay naging lugar ng ilang malalaking sakuna sa dagat. Ang Tatsulok ay halos hangganan ng mga isla ng Romblon, Mindoro at Masbate. Ang isang mabilis na sulyap sa ilan sa mga pinakamasamang sakuna sa dagat sa bansa ay magpapakita ng isang kawili-wili at medyo nakakagambalang pattern. Marami sa mga ito ang nangyari sa katubigan sa loob at paligid ng lalawigan ng Romblon. Ito ay humantong sa maraming mga teorya ng pagsasabwatan tungkol sa isang tinatawag na Romblon Triangle na siyempre ay nakapattern sa mas sikat na Bermuda Triangle ng North Atlantic Ocean. Ang Bermuda Triangle ay tanyag sa mga hindi maipaliwanag na mga kwento ng biglaang pagkawala ng maraming sasakyang pandagat at mga eroplano na napapadaan sa lugar. Bagay para tangahalin itong Devil's Sea. At dahilan sa comparison ng mga sakuna sa dagat na nakapalibot sa Bermuda Triangle at ng Romblon Triangle, ito ngayon ay tinatawag bilang Bermuda Triangle ng Pilipinas. Sa panayam sa Manila Standard ng dating mayor ng Sibale, Romblon Limuel Cipriano, sinabi nitong, napakaraming barko na ang ginawa ang Romblon Triangle bilang kanilang huling pahingahan. Bumaba sila sa matubig nilang libingan na may sakay na libu-libong tao. Narito ang ilan sa mga pinaka-high profile na sasakyang dagat na nagtapos sa sakuna sa tinatawag na Romblon Triangle. MV Doña Paz. Ito ang pinakamalaki at pinakamasamang trahedya nangyari sa Romblon Triangle. Nangyari sa Pilipinas ang pinakamasamang peacetime maritime disaster sa mundo noong ika-20 siglo at ito ay ang trahedya ng MV Doña Paz. Mahigit 4,300 katao ang namatay o nawawala nang sumalpok ang pampasaherong barko na pagmamay-ari ng Sulpicio Lines sa oil tanker na MV Vector noong ika-20 ng Disyembre, taong 1,087. Nangyari ito sa Tablas Strait na naghihiwalay sa isla ng Mindoro, Panay at Romblon. Kung ating susuriin, triple ang bilang ng mga nasawi kung ikukumpara sa pamoso at mas malaking barko na Titanic ng ito ay lumubog noong 1,912. MS Don Juan. 7 taon bago ang MV Doña Paz, nagkaroon din ng katulad na insidente sa Tablas Strait noong Abril 22, 1900. Ang luxury liner na MV Don Juan patungong Bacolod ay bumangga sa oil tanker na MT Tacloban. Sinasabi ng mga ulat na ang barko ay may aprobadong sakay na maximum na 800 at 66 na katao nang umalis ito, kabilang ang mga tripulante nito. Ngunit natuklasan pagkatapos ng insidente na mayroong 1,004 na sakay pala ang barko na taliwas sa aprobadong sakay nito. May kabuuang 176 na katao ang kumpirmadong namatay. Ang iba ay nakaligtas o naiulat na nawawala. MV Princess of the Stars. Ang pinakahuling insidente ay nangyari noong Hunyo 21, 2008. Ang MV Princess of the Stars ay isang pampasaherong barko na patungo sa Cebu mula Maynila na pinayagang tumulak sa kabila ng maalon na karagatan dulot ng Bagyong Frank. Tumaob ang barko sa baybayin ng San Fernando, Romblon. May kabuuang 437 katao ang nasawi at mahigit 600 ang nawawala. MV Gem. Ang MV Gem ay isang bangkang demotor na umalis sa loob Romblon patungo sa Malayaklan noong Enero 3, 1989. Ang dapat sana ay isang bangka na maaaring magsakay lamang ng 31 pasahero ay may kabuuang 174 na sakay noong panahong iyon. Lumubog ito sa Aguho Point malapit sa Tablas Island. Romblon 16 na tao ang nasawi at 45 ang naiulat na nawawala. Mga barko ng Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig, hindi bababa sa 4 na barko ng Hapon ang sinasabing biktima ng tinatawag na Romblon Triangle. Ang Musashi ang pangalawang pinakamakapangyarihang barkong pandigma ng Japan at 2 destroyer, Nagato at Myoko,
ay nilubog ng mga Allied planes noong labanan sa dagat ng Sibuyan. Samantala, ang Yamato ay lubhang napinsala doon at kalaunan ay lumubog pagdating sa Okinawa, Japan. May Romblon Triangle ba talaga? Nagkaroon ng mga urban legend tungkol sa isang tinatawag na Golden Ghost Ship na lumilitaw bago dumating ang sakuna. Ang naturang barko ay sinasabing Lulan ang isang matanda na tinatawag nilang Lolo Amang. Nandun daw ito bago sumalpok ang MV Don Juan sa tanker. May ilan na nag-isip at nagsasabi na sinubukan iwasan ng barkong Don Juan ang ghost ship na naging dahilan sa pagbangga nito sa oil tanker. Mayroon ding teorya na ang lugar ay kung saan nagtatagpo ang karagatang Pasipiko at ang West Philippine Sea na nagdudulot ng mga mapanganib na alon. Ang mga aksidente sa dagat at mga sakuna ay dahil sa mga natural na pangyayari tulad ng high tides, bagyo, pagkakamali ng tao, pilot disorientasyon at iba pang mga kadahilanan. Ano po ang inyong opinyon? Ito ba ang isang actual na version ng Bermuda Triangle? O may mystical bang nangyayari sa bahaging yon ng Pilipinas na hindi pa maipaliwanag ng sayantipiko? Hindi tayo pwedeng magsigurado. Kaya hanggang kaya niyong iwasan yon, ang iwasan niyong daanan ang lugar na yon. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, please subscribe sa aking channel at ilike mo na din ang video para ikaw ay manotify sa susunod kong video. Hanggang sa muli. Kun.